So dito tayo kay kay Mayor Benjamin Magalong na pumalag sa mga pahayag ng palasyo dahil ito si Claire Castro, dami-daming pinagsasasabi kay Magalong. Oo, kasi ito daw si Magalong, ayaw daw siyang pag-imbestigahin ng Malacanang. Bakit? Akala ko ba yung ICI, yung Independent Commission na yan for investigation ng corruption, akala ko ba may gusto kayong marisolba? Bakit kinuha niyo si Magalong tapos ayaw niyo siya mag-imbestiga? Siya ang nakakaalam, siya ang merong expose ng lahat ng mga pagnanakaw na sa Pilipinas. Bakit ayaw niyo siyang mag-imbestiga? Ay nako. Ito nga si Lacson siya yung nag-privilege speech tungkol doon sa mga maanumalyang proyekto raw, pero hanggang ngayon wala pa naman siyang pinapangalanan ng mga congressman. Sabi niya 60 plus na congressman daw yan. Hanggang ngayon wala pa naman siyang pinapangalanan. So far puro senador. Hindi natin alam kung talagang itong mga nasa nag-iimbestiga na to, gusto ba talaga nilang solusyonan yung problema o pinapahaba lang nila? Pakinggan natin, sasabihin dito ni Magalong. Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga pahayag ng palasyo bago siya magbitiw sa pwesto bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, ano ba tinutukoy ni Mayor Magalong na pahayag ng palasyo at ano ang kanyang hinanakit dito? Chigi, kung matatandaan, ilang oras bago magpitiw sa pwesto si Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure noong September 26, nagkaroon ng press conference si Palace Press Officer Claire Castro at dito sinabi ni Castro na hindi sakop ng tungkulin ni Magalong bilang Special Advisor na mag-imbestiga. Nabanggit din doon ang posibleng conflict of interest umano ni Magalong bilang Mayor ng Baguio at Advisor ng ICI. Naungkat pa sa naturang press con, Gigi, yung tennis court project sa Baguio na ang kontraktor ay ang mga Diskaya. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Magalong si Yusek Claire Castro, sinagot naman ng alkalde ang ilang puntong... Alam mo, napakagago kasi ni Castro, no? Basta may Diskaya, halimbawa may proyekto yung Diskaya, ano na, kung nasaan yung lugar, kinukonekta na nila. Samantalang ang koneksyon ng Diskaya sa kanila, unang-una sa lahat, sumumpa doon sa partido ni Bongbong, pinatakbo ni Bongbong na mayor sa Pasig, kalaban ni Vico Soto. Tapos di umano sila yung pinakamaraming nakuhang proyekto sa Ilocos Norte. Bakit hindi yun ang tinitingnan ni Claire Castro? Tsaka bakit nila inaaway si Magalong? Ba't inaaway nila si Magalong? Si Magalong kinuha nilang advisor. Hindi ko maintindihan talaga to si Claire Castro kung anong utak meron to. Siguro talaga to pinagliis sa tae talaga to si Castro. Binato laban sa kanya sa press conference ng Malacanang. Tinawag ni Magalong na below the belt ang tila pagpapalabas na maanumalya ang tennis court project. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mayor Magalong. Bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think below the belt yun. It has nothing to do with the... Kaya mararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak doon ka na yan. Sa tingin ko, maanumalya rin yung pagkandak mo ng press con na yun. And probably, she's taking orders from someone else na hindi ko alam. At Merimon, ano bang paliwanag ni Mayor Magalong tungkol sa proyektong ito ng mga Diskaya sa kanyang lungsod? Gigi, giniit ni Magalong na hindi pa tuluyan tapos at bayad ang kinikwestyong tennis court project ng St. Gerard Construction sa Baguio City. Nagbabayad pa daw ng danyos ang kumpanya ng mga Diskaya hanggat hindi natatapos ang proyekto. Tapos, taong 2022 pa raw dumaan sa competitive bidding ang naturang proyekto. Gigi. At may nabanggit bang dagdag na paliwanag si Mayor Magalong kaugnay sa kanyang pagbibitiw sa komisyon? Gigi, sabi ni Mayor Magalong, wala naman daw pressure sa loob ng komisyon noong bahagi pa siya nito. Pero nagtataka nga raw siya bakit bigla ang mayroong pagbabago sa ihip ng hangin at biglang hindi na raw siya pinag-iimbestiga. At gayon pa man, naniniwala pa rin naman daw si Magalong na mapagkakatiwalaan pa rin ang ICI. Pero nang tanungin kung may nadiskubre ba siya sa komisyon na posible naging mitsa sa kanyang pagbibitiw, tila naging makahulugan ang kanyang sagot. Pakinggan natin. I have my suspicion, pero I won't share it with you. I'm sorry.
Pero sir, you will share it with the appropriate body when the time comes. Nako, may nadiskubre si Magalong. Kaya tinanggal siya, sabi ko na sa inyo. Yung mga yung mga proyekto na hindi pinarioritize o tapos biglang popondohan. O lahat ng mga yan kasi ang nag-a-approve niyan, presidente. Oo, presidente ang nag-a-approve niyan. So papaanong itong ating presidente ay hindi involved diyan? Kaya nga yung itong sinabi na to ni Claire Castro, pakinggan natin. Ang dami ho na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Yan na, blameless. Blameless in all of this. Opo. Oh. Ang sagot kagad, opo. So, walang kinalaman ng presidente dito. Siya presidente ng Pilipinas. Yung budget, siya ang pumirma. Yung Speaker of the House, pinsan niya. Tapos yung majority floor leader, anak niya. Tapos wala siyang kinalaman. Naniniwala kayo? Ito lang naman kasi yan accountability. At saka command and responsibility. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, anything that happens under your administration, whether meron kang first-hand na information, experience, o wala, basta may nangyari, mabuti o maganda, sa'yo yan. Hindi pwedeng yung magaganda lang ang sa'yo. Yung mga pangit na mangyayari during your administration, kailangan you own it. Nangyari sa administrasyon mo, katulad ni Pangulong Duterte, di ba? Nakakulong si Pangulong Duterte ngayon. Bakit? Kasi sabi niya, I will take full responsibility of what happened during my administration. Kung may mga pulis na lumabag sa kanilang tungkulin at may nagawa silang mga hindi maganda, I take full responsibility. Yung mga collateral damage ng war on drugs, I take full responsibility. Lahat ng nangyari sa Pilipinas during my term, I take full responsibility. Ganon ang isang magaling na leader, hindi umiiwas. Hindi yung pag maganda lang sa'yo, pag maganda lang tanggap ka ng tanggap, ako ka ng ako. Pero kapag pangit na, iniiwasan mo na, hindi dapat ganon. Ganyan kasi pamilya ng mga Marcos ang inaangkin lang nila yung mga magagandang nagawa ng tatay nila. Yung mga 13-month, yung mga expressway, yung PICC, yung ganito, yung ganyan. Yung mga ganon, talagang tuwang-tuwa sila. Ikaw ba naman, 25 years ka maging presidente, alam nga naman. Pero yung mga nangyaring hindi maganda, yung peace and order, yung komunismo, yung martial law, mga namatay ng martial law, mga pinagkikidnap, pinatay ng mga sundalo at pulis ng mga umabuso rin sa kapangyarihan dahil dun sa kanyang utos, hindi na nila tinatanggap. As in, sila doon, ayaw nilang i-acknowledge. Pero yung mga magaganda, may mga magaganda rin naman, pag gayon, tuwan-tuwa sila. Pasalamat kay BBM dahil wala kayong, kay Marcos Sr., wala kayong 13-month kundi dahil sa kanya. Alam mo yun, yung mabuti lang ang binibigay, ang inaano nila sa atin, ang tinatanggap nila. Pero yung mga pangit, wala na, hindi na nila ginawa. Kay Pangulong Duterte, hindi, maganda o pangit, pero inindigan ko yan, ako presidente, akin yan. Pag tinanong mo siya, marami kang nagawa, ewan ko. I tried my best. I want to go out as a president who tried his best. O kung nakikita mo na may nagawa ako, then you deserve it. Kung wala, I'm sorry. Ganun si Pangulong Duterte. And dahil nga dun sa kanyang pagtitake ng full responsibility, nasa siya ngayon? Andun siya sa ICC. Hindi ba nakakulong siya? Although wala siyang kaso dito, pero nandun siya sa ICC dahil he took the responsibility. Ganyan magaling na leader. Tapos ito yung leader natin. Marcos na Marcos talaga wala daw siyang pananagutan. Dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa. Ayun na nga. Kaya nga siya nagpaimbestiga kasi nga alam niya na may mali siyang ginawa. At the fact na ikaw yung may maling ginawa at ikaw yung nagpapaimbestiga, conflict of interest yan. Di ba?
Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, yung unang-unang binuwag ng Pangulong Marcos, yung PACC ni Greco Bellica na nagdidemanda sa mga taga-gobyerno ng mga kawatan. Yun ang unang-una niyang tinanggal. O, hindi ba? Winawasak lahat ng mga luxury items na nakukuha sa Bureau of Customs, yung nasisiz natin na hindi tugma, yung halaga ng kanilang binabayarang buwis doon sa totoong halaga ng buwis na dapat binabayaran nila. Ginagawa ni Pangulong Duterte noon, winawarak yun. Meron pang picture si Greco Bellica na minamaso niya yung isang sports car. O anong ginawa ng administrasyon? O sabi nila, hindi na natin gagawin yan, hindi na natin sisirain kasi sayang ibibenta natin. Taki mo si Pangulong Duterte, kailangan niya ng pera nun dahil kailangan ng mga COVID facility, kailangan ng bakuna. Pero hindi siya nagpasilaw sa pera na pwedeng ipasok ng mga sasakyan na yun. Winasak niya yun para magtanda yung mga smuggler sa Pilipinas. Ginawa na ba ni Bongbong yun? Di ba yun ang unang-una niyang mga pinagtatatanggal diyan sa mga dating ginagawa ni Pangulong Duterte? Ay natural kung ikaw yung may kasalanan, bumuo ka ng independent na grupo, ikaw ang namimili ng tao, do you expect them to investigate you? Siyempre hindi, di ba? Pinagsasabi nito na naman ni Claire. Maliban lamang, sinasabi nga natin kung merong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. Sira na ang pangalan niya eh. Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. Anong gagawin nung anak? Di magnanakaw din. But how do you respond to statements that, if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na nai-implicate. Should he take responsibility for all of this? Take responsibility. Hindi nga eh. Irresponsable nga yan eh. Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team. Oo nga, may mga navito. Magkano yung navito? Nag-veto lang siya for the sense na kasi nga sinisita na kayo eh. Bakit mas malaki ang budget ng DPWH kaysa sa education? Mantakin mo, pinipirmahan niya yung budget na mas malaki ang allocation ng DPWH. Samantalang nasa batas na dapat pinakamalaking allocation sa budget ang education. So ibig sabihin, tanga talaga si Bongbong. Ibig sabihin, wala talagang utak o talagang magnanakaw sila. Bakit mo palolobohin yung budget ng DPWH nang wala namang nagagawa talaga yung DPWH for 3 effing years? Wala po tayong bagong tulay. Wala namang mga bagong hindi naman tinuloy yung build program. Pinatigil nga lahat ng mga proyekto sa Mindanao. So bakit pinalobo niyo yung pinalobo nila Bongbong Marcos yung budget ng DPWH? Kasi nga nagmamadali kayong mabawi lahat ng mamadali kayo ubusin lahat ng pera ng bayan. Walang hiya kayo talaga. At nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be. So ang may kasalanan yung mga cabinet secretaries niya. So ganyan kabobo na presidente si Bongbong. Kasi hindi ka naman naging presidente para iasa mo lahat ng trabaho doon sa mga tao sa paligid mo. Yan yung sinasabi nila na si Pangulong Duterte ito ang pagkakaiba ni Pangulong Duterte at ni BBM.